Hi guys! Good afternoon! Ngayon po ay 12:11 PM na, araw ng Sabado, April 13. Ayan, ito guys ay pangalawang araw nating ipinipinta itong artwork na to. So 2 oras kagabi at ngayon 4 na oras. So bali 6 hours ko siya ipininta. Ayan, katatapos lang nating ipaint itong painting na to at ituturo ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yung bird series na to. So una, inilagay muna natin yung mga sanga-sanga, yung puno, tapos yung nest, saka natin nilagay yung ibon. Ayun, inuna ko muna na gawin yung isang bird, yung girl, tapos yung lalaki, medyo na late na. Ayan, bali itong coat na yung yellow green na to, sa ibang term ng ng acrylic ay mustard yung tawag dito. Siguro mga 8 times ko nilagyan ng coat. Ayun, para mas matibay at para mas lumutang yung kulay niya. Tapos, after ko ilagay guys yung nest, yun, isinape natin yan katulad ng tinuturo ko sa inyo before na kung paano ko ginagawa yung pugad. Yun, bali 4 yung mga eggs, iba't ibang kulay, blue, light turquoise or ano bang ibang term to, nakalimutan ko na yung nakalagay sa sa bottle. Tapos fuchsia pink at baby pink. Ayun. Tapos guys, ang technique na ginamit natin dito, bali 2 brush lang yung ginamit natin eh. Yung technique natin ay ganun pa rin, parang pointillism pa rin halos doon sa sanga, yung mga gold. Tapos pati sa birds din pointillism, pero parang hindi eh, parang ano ba yun? Basta may lisim sa dulo. Ayan guys. Tapos guys, itong coat na mga itlog, siguro mga naka 9 coat yata ako total. 8 or 9 coat. Para mas ma-highlight natin yung kulay. Kasi kapag 2 o 3, ano pa siya eh, na-absorb ng tela, kaya dapat mas maraming coat. Ito, hindi ako makapagpasya kung paanong kulay nitong lalaking bird na to, pero napagpasyan ko sa dulo na ang combination ay turquoise, light turquoise, black, white, and konting highlight lang ng yellow. Ayun, nakalimutan ko guys, lagyan pala ng gold para kumikinang konti. Pero okay lang yon. Tapos, ang technique natin guys sa paggawa ng ibon pala, dapat alam nyo kung saan nyo ilalagay yung dark and light. So ako, nilalagay ko yung light natin dun sa area ng tiyan ng ibon. At kumain na nga tayo ng chicken sandwich. Yan guys, yung binili ko kahapon. Kahapon pa yan, buti hindi nilanggam. Ayun. At syempre guys, kung tayo ay kumain ng sandwich, tayo ay uminom ng JC Organic Barley. Ayun. Sobrang madaming benefits ang makukuha natin dito sa sa barley. So isang sachet ang ininom ko diyan guys, at ang pinanghalo ko na ay yung balat ng sachet. Alam nyo ba guys na ang barley ay 25 times na richer in potassium than banana. So ibig sabihin pala kahit hindi ka na kumain ng banana, ng saging, kapag umiinom ka ng barley, may potassium ka na makukuha 25 times pa sa banana. At 5 times richer in iron than spinach. Tapos 11 times richer in calcium than milk. So kahit di pala ikaw uminom ng gatas, mag-barley ka lang. Tapos kumbaga 11 times pa. Tapos 2 times richer in beta-carotene than carrots. So, huwag ka na kumain ng carrots. Mag-barley ka na lang everyday. 7 times richer in vitamin C than orange. Ayun. Huwag ka na rin kumain ng orange. Mag-barley ka na lang. 7 times pa. Ayun. Nakakatulong din to guys sa may mga diabetes,
sa may cancer, heart attack, at sa insomnia. Kapag may insomnia ka kasi guys, parang tinutulungan ng barley na mapakalma yung nervous system mo para maging maganda yung tulog mo. Ayun. Yung iba guys, di ko na alam kung bakit bakit nakatulong sa mga ibang sakit, pero nakakatulong din ito sa tumor formation para mawala yung mga bukol-bukol, diabetes, high blood, kidney disease, detoxifier siya guys, psoriasis, tapos anemia, asthma, beriberi, ano pa ba? Hepatitis, insomnia nga, sinabi ko kanina, leukemia, thyroid problem. So, ayun. Kapag may dysmenorrhea ka, meron kang vertigo, tuberculosis, migraine, cervical cancer, gallstone, yung mga bato-bato sa abdo, bato-bato sa liver. Saan ba may bato? Ano pa bang bato? Bato-bato sa langit, na mga huwag magalit. Charot. Ayun guys, pag may cyst ka, may goiter ka, na-stroke ka, at kung ano-ano pa guys. Kaya, order na kayo sa akin guys. Ayun, mabalik na nga tayo sa painting na are. Ayun, huwag natin kakalimutan yung highlight na black kasi yun yung tinuro sa akin ng collector ko na mas lalong mapapaloob yung mga eggs na yan kapag nilagyan natin ng black. Ayun, nakapaloob siya. Yun. Tapos, kapag hindi nyo lang talaga guys, pakiramdam na hindi pa okay yung painting, add lang kayo ng details. So, add lang ng add. So, ayun. Tapos guys, I suggest lagyan nyo ng mas maraming texture yung painting nyo para mas lalong maganda, lalo na kung hindi mo siya ipi-frame. Kasi guys, ang advantage ng painting na nasa canvas, matagal mo rin siya mananatili sa'yo compare sa paper. So kapag ipinrame mo siya, magkakaroon ng moisture, kaya better na walang frame siya. Kung may frame naman guys, it's either box type or floating frame ang gagamitin nyo. Or okay din na wala, pero mas maganda gamitin nyo ng mas maraming pintura para textured siya. Para kapag hinawakan nung owner, nung client, or nung pagbibigyan nyo ng painting ay masaya. Yay! Marirecommend ako guys sa inyo na dapat gumamit kayo ng manipis na paintbrush kapag lalagyan nyo ng details yung nest at yung mga balabalahibo ng mga birds. Lalong-lalo na guys kapag gagawa rin kayo nito ng dahon-dahon. Kasi mahirap siya kapag pasapad na paintbrush at malapad ang gagamitin nyo. So dapat manipis, matulis ang inyong paintbrush. Yun, depende guys sa nyo pero ang paintbrush ko lang kasi dalawa lang isang matulis na paintbrush na maliit at isang pasapad na pa-square. Yun lang. Thank you so much guys for watching. Bye!